Ito ang halaman na native dito sa Pilipinas. Familiar ba kayo sa halaman na ito? Ang pangalan dito sa scientific name niya ay Alocasia clypoliata. O sa native natin sa pangalan na tinatawag siya na Alocasia green-shelled dahil yung kanyang dahon ay mala-shelled yung hugis nito. So ngayon mga ka-jungle ay isi-share ko sa inyo kung paano alagaan at mapalaki ang mga dahon ng ating mga Alocasia na mga green-shelled. Pag-usapan natin yung kanyang sunlight requirements. So when it comes to sunlight mga ka-jungle, ang gustong-gusto dito ng mga Alocasia green-shelled natin is indirect sunlight lang. So mas maganda kung nasa ilalim siya ng mga puno kung nasa outdoor at mas maganda kung malapit sa bintana kapag nasa indoor. Ayaw nila yung full sun dahil madali masunog yung kanilang mga dahon dahil maninipis lang ang mga dahon nito. Sa pagdidilig naman ng halaman na ating mga green-shelled, so dapat hindi palaging dinidiligan itong halaman na ito. So magdidilig lang tayo kapag dry na yung kanyang soil. Katulad ngayon, dry na dry. So didiligan lang natin ng kaunti. Kapag kasi palaging dinidiligan itong ating mga Alocasia, ay na-overwater sila o nabubulok yung kanilang mga ugat. Kaya naman, hayaan nyo lang silang matuyo. Kapag tuyo na yung soil, doon na kayo magdilig. Ang ating mga Alocasia green-shelled ay na-experience ang dormancy. Ano nga ba ang dormancy? Kapag ang mga Alocasia ay hindi po niya season, ay parang nalulusaw sila, namamatay sila. Pero huwag kayong mag-alala dahil may natitirang mga bulb dito sa kanilang mga pots. So huwag niyong itatapon yung mga Alocasia ninyo dahil tutubo pa din ito kapag mag-blooming season na. So ang pag-aalaga ng ating mga Alocasia green-shelled ay napakasimple lang. Dahil ito po ay native dito sa Pilipinas. Kumbaga, tumutubo talaga sila dito naturally. Kaya naman hindi mahirap alagaan ang ating mga ganitong halaman at napakaganda pa itong tignan. At since ang ating mga Alocasia naman ganito ay endangered species na to, so i-maintain lang natin na maparami ito sa gubat. So bawal talaga ito kunin. Pero since may mga collectors tayo ng mga naghahalaman, nagtatanim dito at nagpaparami. So we need to sustain and maintain para mapadami pa natin ang mga native species sa Pilipinas. So, as a plantita, as a plantito, mga ka-jungle, dapat tayo po ay vigilant and be mindful sa pagtatanim. Kaya naman, maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.